Good morning mga kadarikans! Welcome back po dito sa Gandara SRU. Andito na naman nga po ako para bagatitan ang latest update and fresh happenings about po sa TVJ, sa Itbulaga at sa Legit Darikal. Syempre sa loob at labas din po ng showbiz. And for today's video, ang atin pong tatalakayin ay patungkol nga po dito sa mangyayari sa Tape Inc. After Itbulaga, after tahanang pinakamasaya, ano naman ang kanilang ilalabas since ang sabi ng TP supporters, tahanang pinakamasaya supporters, hindi po mawawala ang Tape Inc. sa noon time. Fake news daw ang kinakalat ng mga TVJ fans na shutdown na ang Tape Inc. dahil sa pagkalugi. Dahil ang katunayan daw po niyan ay mayroon silang bagong bonggang ilalabas na dapat paghandaan daw ng TVJ dahil baka ito na ang katapusan. Grabe nga naman yun, hindi pa po nagsisimula, nagyayabang na naman po agad sila. Anyway, ayaw ko na pong patulan sila mga kalaway cards. No, patunayan na lamang po nila, hindi po yung puro yabang po sila. Tapos ang ending, baka yung bagong i-launch ay mag-last day na rin agad-agad. May nabasa nga akong komento mula po sa ating subscriber na kung saan bago po sila mag-goal na patumbahin ng TVJ, mag-focus muna sila sa main problem nila. Yon ay ang kumita man lang ang kanilang show para hindi agad magsara. Bago sila maghangad na patumbahin ang legendary icon na TVJ at ang Itbulaga, Collegiate Records, mag-focus sila sa kanilang programa, hindi yung puro yabang. Kaya wala silang nararating. Ang nasa isip nila ay kompetisyon, ang magpataob, na parang nawawala na daw po yung main reason kung bakit ka tumutulong at nag-entertain. At sa mga supporters naman ng TP, bago daw magyabang sa TVJ, siguraduhin muna na kaya nilang iangat ang kanilang sinusuportahang programa at producer. Mula kay trainer Margie Ann and TC, huwag na kasi munang asaming magpatumba. Focus on the main problema. Kumita muna at tangkilikin din at magustuhan ng mga tao. Sa totoo lang, naging parang high school play at project ang palabas. Kasi sila nagkukumpit. Saan ang involvement ng mga tao para panoorin lang ang competition ng host sa isa't isa? Nagawa na yan ng EB at Showtime before. For fun or parang special parts lang, pero not something na regular segment. Mga segments pa nila, puro sunod lang din sa iba. They should come up with something better and original. Nagiging kawawa ang mga host. Ang pressure na sa kanila. Kahit sumuka pa yan ng dugo at kumain ng apoy, di nila basta-basta mapapabangon at bawi para recover ng 800 million agad-agad. Kayo guys, anong inyong say about dito? Anyway, pag-usapan naman nga natin ang patungkol dito sa balak po ng Tape Inc. Para sa kanilang programa since end na nga po ang tahanang pinakamasaya and last day na, kung hindi ako nagkakamali, last day na po ng replay episodes nila ngayon. So bukas, kung wala pa rin sila pong palabas, wala pa rin silang programa na maihahayin, baka movies lamang po muna ang ipapalabas ng GMA Network. Usually, gano'n naman po ang kanilang taktika pag wala pa po silang mai-ere po na programa. Pero based po sa articles, ay dati pa palang plano ito ng taping. Nakaplano na ito yung pagsasara nila, Collegiate Darikans. Hindi rin sa biglaan. Ang nakapagtataka lang, kung nakaplano na po ito, bakit ang statement ay tila wala pa rin until now? Kung sa bagay, wala naman pong pakialam na ang mga TVJ fans sa magiging statement nila. Pero for clarification nga naman and formality, ang statement nila ay mahalaga. So, narito po ang patunay na ito po ay nakaplano na.
By the way, sabi po ng mga tape defenders, kasama nila ang boss ng Tape Inc. sa kanilang GC. Pero bakit parang wala po silang alam at ka-idea na last day na pala ng tahanang pinakamasaya kung ito naman ay planado na? Kayabangan na naman ba? So, noong February 23, 2024 pa po ito inilabas yung article tahanang pinakamasaya ire-reformat. Tuloy pa rin ang taping ng Running Man sa South Korea pero sa pagkakaalam namin matatapos na sila ngayong linggo. Nakikita lang namin sa Facebook account ni Derek Rico Gutierrez na nasa set pa sila sa sobrang labig pa rin sa kanila. Sabi ng ilang na pagtanungan namin baka this week daw ay matatapos na sila. Nung nakatsikahan na nga namin si Glyza De Castro via Zoom na miss na raw niya ang Pilipinas. Nabanggit pa niya na susunod sa kanya roon ang kanyang asawa na si David Rainey. Kaya excited na rin siya. Pero may ilang mga fans daw na nagsisend sa kanya ng mga video sa tahanang pinakamasaya. Kaya na-miss na rin daw niya ang co-host niya sa naturang noontime show ng Tape Inc. Oo nga, may nagsend nga po sa amin ng mga video na may mga audience nga po, miss na rin daw kami. Bulalas ni Glyza. Nagugulat na lang kami, ay ilang araw na lang pala yung taping namin. So, sinusulit naman po namin dahil malamig dito. Minsan, masarap maglakad-lakad kahit hindi masyadong malamig. Masarap may mga nami-meet na rin kaming mga Pinoys. Katulad kanina, may nagpa-picture sa amin. Ang sabi, inaabangan na raw talaga yung Running Man. So, nakakatuwa dahil kahit papaano na nandito kami sa Korea, may mga nakaka-recognize sa aming mga Pinoy. Sabi pa ni Glyza. Bukod kay Glyza, nasa tahanang pinakamasaya na rin sina Kokoy De Santos at Buboy Villar na nandun din sa South Korea. Sana nga pagbalik nila matutuloy ang pag-reformat ng naturang noontime show. So ayan, nabanggit po dito na meron pong nakabalak na reformat na gagawin ang Tape Inc. So, taliwas po ito sa akala po ng marami na bigla na lang pinatawag ng GMA na last day nyo na ngayong araw. Kaya ganun na lamang ang iyakan po nila at hindi rin alam ng mga tape defenders. Kasi yun yung akala nila yung parang last minute sinabi sa kanila na last day nyo na ngayon. Kaya parang wala pong paghahanda na naganap, na nangyayari until na wala pong statement. So, nakapagtataka, bakit kaya wala pa din? Anyway, ano kaya ang reasons? And dahil sabi dito, reformat ng tahanang pinakamasaya ang balak ng GMA at ng Tape Inc., hindi pala matutuloy ang akala po ng mga netizens na ang TikTok Lock ang panibagong noontime show ng GMA Network dahil sa pagbabalik po nila ng tahanan ng kampyon or sa pagbuhay nila ng tanghala ng kampyon. Samantala, dumako naman tayo sa pagbabasa ng komento mula po kay Loli Tali or Loli Tati. Magandang umaga. Diyos me talaga, grabe sa dami ng mga bata ang mga nasa tahanan na malungkot. Ang gulo-gulo ng show, parang palengke kanya-kanya, kaya nakakalito ang show. At yung ginagawa nila parang game para sa peryahan ang Babadoy. So, ang babata pa man din daw nung nandun. Dahil wala silang alam sa pag-host kaya ang gulo-gulo nila. Tanggapin man nila o hindi, basta ang gulo-gulo at hindi sila maalam sa pag-host at agawan ng mic sa pagsasalita. Hay, minsan yung iba ang sinasabi matanda o may edad na marami silang experience. Ang mga kabataan nga ang gusto magulo at kalandian pag boyfriend. Yung iba maganda ang pagpapalaki. Nakakatapos hindi makikinig kung magsalita at kumilos. Pwede naman kumilos ang tama. Palibhasa minsan na breadwinner kaya hindi makaangal ang magulang. Mula naman kay Chester John Cleo, magandang umaga. Tama na. Tape, katakot-takot na problema ang inabot nyo. Huwag nyo nang dagdagan pa.
So, patungkol po ata ito sa rebranding na binabalak po ng tape. Tama na daw, sumuko na sila. Mula naman kay Kid Bukid, manahimik na lang kayo, tape. So, ang dami pong hindi pabor, na babalik pa ang taping sa noon time. Sabi naman ni Juanito Bay, hello Ma'am Gandara SRU, si Attorney Maggie ang panalo dyan dahil bayad siya sa apela. Nilang yan, apela pa more, hehe. Congratulations TVJ at Attorney Buko, big win na naman ang nakamit nyo. Lilitaw at lilitaw talaga kung sino ang totoo. So patungkol nga ito sa apela po ng Tape Inc. sa Court of Appeals na kung saan ay binasura at hindi po kinatigan ng kanilang request na pahintuin ng TVJ sa paggamit ng titulong Itbulaga. Meaning tuloy-tuloy pong magagamit ng TVJ ang titulo. Kasunod din yan ang balita na talo rin pala sila sa apela nila sa IPO. Grabe, sunod-sunod talaga as in. So, kumbaga yung kamalasan nila last year until now, na 2024, nagpapatuloy pa rin. So, yun lang pong ating update sa umagang ito. Don't forget to click the subscribe button and notification bell para po sa iba pang mga balita.